Ligaya ng Buhay Ministry na ito po ay ating napapakinggan, napapanood sa radyo natin 101.3 Udyungan, ay atin pong bibigyan ng pagtatalakay ang mahalagang mga paksa sa ngayon po sa spiritual na buhay ang makapagtutulong sa atin upang tayo ay lumago relasyon sa Panginoon, sa ating pamilya, at kung paano tayo magiging mahusay na tagapagdala ng pabalita ng Panginoon. Ang inyong pong tagapaglingkod, Pastor Rick Riano. At nawa, kayo po ay nasa mabuting kalagayan at inanyayahan namin po kayo tuwing araw po ng linggo, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Dito po sa himpilan ng 101.3 radyo natin. Ang inyong pong tagapaglingkod, Brother Jomer Taihon. Isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat, mga masugid po naming mga taga-subaybay, mga mahal po naming mga kapatid, saan man po kayo naroon at naabot po ng programang ito, ay binabati po namin kayo na mapagpalang hapon. At nawa po ay sa kahabagan po ng Diyos, ay kayo'y nasa maayos na kalagayan, samantalang po tayo ay nasa masama ang ating pong panahon. Sa pangalan po ng Northern Tablas District of the Seventh-day Adventist Church, ito po ang programang Ligaya ng Buhay Ministry, at patuloy po kayong nakikinig sa paborito at patuloy nating tinatangkilik ng himpilan ng 101.3 radyo natin Udyungan. At bago po natin batiin ang ating mga kapatid, mga kaibigan, mga sponsor po ng ating programa, at buksan ang programang ito sa pamagitan po ng panalangin, maririnig po natin ang theme song ng ating programa. Mga kababayan natin, upang sila'y makabangon sa sakunan, dumating ang pag-asa'y iparating. Silang pasiglahin, mga pagkain at gamot at damit ating iabot. Ang Diyos nawa'y huwag sisihin sa mga bagyong dumarating, pagkat siya lamang ang may hawak sa buhay at kaligtasan natin. Ating silang sagipin, mga kababayan natin, upang sila'y makabangon sa sakunan, dumating sa paglubog ng araw, may bukas pang darating. Handog ito ng Diyos sa atin upang siya ay ating sundin. Ating silang sagipin, mga kababayan
tayo po'y malalangin. Bahabagin po naming Diyos, Ikaw na siyang patuloy na nagmamahal sa amin. Ikaw nang siyang patuloy na nagbibigay sa amin na hiram na buhay. Sa oras na ito'y sinasamba po namin at pinasasalamatan ang inyo pong dakilang pangalan sa oras na ito. Sa oras na ito, mahal naming Diyos, sasahimpapawid po ang programang Ligaya ng Buhay Ministry. Kaya hinihiling po namin, naway samahan niyo po kami. Kayo nawa ang mangusap sa aming mga kaibigan, samantalang sila'y nasa kailang kanya-kanyang sambahayan. Salamat sa pagdinig. Salamat sa pagtugon ng aming pong mga panalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, mga kaibigan, mapagpalang hapon po. Kamusta po kayo? Sa hapong pong ito ay welcome po ang lahat sa ating pong mga Facebook friends, sa ating pong mga viewers, sa ating mga followers, sa YouTube, sa Facebook page po ng ating Facebook account ng Ligaya ng Buhay Ministry at maging sa Facebook page ng radyo natin. At marahil po mga minamahal kong mga kaibigan, live po tayo ngayon sa ating pong radio station dito po sa radyo natin Udyungan. At marahil po ay kung nais po ninyo na makasama namin kayo sa aming pong talakayan ngayong pong oras na ito, ay maaari po lamang na kayo po ay mag-text sa amin, tumawag po sa amin sa numerong 0927-631-4780. At sa oras na ito ay ating pong hindi nakakalimutan na batiin ang Romblon Mission of the Seventh-day Adventist Church, Adventist leaders, Pastor Orly Pahilan, siya po ang ating President, Officers and Directors, Sir Dennis Federico, Pastor Jan Panganiban, Pastor Jerome Pereira, at sa lahat po ng mga district pastors at leaders na binubuo ng 11 distrito dito po sa sinasakupan ng Romblon Mission of the Seventh-day Adventist Church. At hindi din natin nakakaligtaan na ating pasalamatan, batiin ang ating pong mga mahal na sponsor ng ating pong programang ito. Ating binabati at pinasasalamatan natin si Brother Ariel Ponte, Pastor Ricardo Riano, Mr. and Mrs. Jesse Padre Ragao, Ma'am Nalin Mutin, Ma'am Susan Dayok, Ma'am Melissa Falcotela, Brother Bongbong and Ma'am Luistro, Willie and Sally Molena, Brother Rene Pames, Ma'am Lumi de la Cruz, Ma'am Ruby Maestro, Sir Vernie Pedacan, Sir Boyser Pedacan, maging po sa iglesia ng Pangulo Seventh-day Adventist Church. Ganoon din po kay Mr. and Mrs. Wally Anyoso. Salamat po mga ginigiliw na mga kaibigan, mga ginigiliw na mga kapatid, mga ginigiliw na mga taga-subaybay sa inyong patuloy na pagsuporta, sa inyo pong patuloy na panalangin upang patuloy po tayong sumahin papawid sa ating pong gawain dito sa radyo natin Udyungan. At ating ding hindi nakakalimutan na batiin ang ating mga iglesia na sa pangunguna po ng ating butihing district pastor, Pastor Ricardo Riano, ay sinasakupan na 3 bayan po ng Santa Maria. Ating pong mga iglesia dyan, binabati po natin sa bayan po ng San Agustin. Yan, ating pong mga kapatiran sa lugar na yan, binabati po natin na isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Maging po sa bayan po ng Calatrava. Yan. Salamat po ng marami sa inyo pong patuloy na pagtaguyod at pagsuporta sa ating pong gawain
dito po sa radyo natin 101.3 Udyungan. At bago po tayo tumungo sa ating talakayan, mga kapatid, mga kaibigan, ay kaugalian ng ating programa na magkaroon tayo ng espesyal na panalangin para po sa ating mga mahal na mga sponsor na ating pong idadalangin sila sa Panginoon na nawa ay patuloy na sila ay pagpalain ng Panginoon sa kanila pong mga pang-araw-araw na gawain at mga hanap buhay sa kanilang pong tahanan na kinabibilangan. Tayo po ay manalangin. Mahal naming Diyos, sa oras pong ito, espesyal na aming pong idinadalangin sa inyo ang aming mga mahal na sponsor na patuloy pong itinataguyod ang inyong banal na gawain dito po sa radio station ng radyo natin 101.3 Udyungan. Salamat po ng marami na bukas ang kailang mga puso na iabot ang kailang mga suporta para sa ikalalago at paghahasik ng mga butil ng katotohanan ng aming Panginoong Hesus. Pagpalaan niyo po ang kailang mga negosyo. Pagpalaan niyo po ang kailang mga trabaho. Pagpalaan niyo po ang kailang pong buong sambahayan. Manatili ang malusog, masayang tahanan at patuloy na katapatan sa aming Panginoon na aming pinaglilingkuran at sinasamba. Salamat, sila man po ay merong karamdaman. Sila man po ay nasa banig ng karamdaman. Kailang mga anak, kailang mga mahal sa buhay na nasa malayong lugar, naway haplusin niyo sila ng inyong pag-ibig at maging resultay kagalingan na nagmumula sa aming may kapal na lumikha ng lahat ng bagay sa sanglibutang ito. Salamat po, mahal naming Diyos, sa inyong pagtugon, sa inyong pagdinig ng aming mga panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, sa hapong ito mga kaibigan, ay tayo po ay dadako na sa ating pong talakayan na sa ating pong talakayan ngayong hapon ay ang pamagat po ng ating pag-aaralan o paksa ay pinamagatang ang lugar ng panibagong simula. Marahil mga minamahal kong mga kaibigan, maraming taon ang nakalipas, isang manunulat ang nagsabi, nais ko na sana ay mayroong magandang lugar. Nais ko na sana'y mayroong magandang lugar na kung saan ay maaari kong mapuntahan o tinatawag na lupa ng panibagong simula, na kung saan ang lahat ng pagkakamali at mga pasanin at lahat ng aking makasariling pagpighati ay maaaring ilalatag sa katulad ng isang lumang kasuotan o pintuan at hindi na muling isuot. Ang bawat isa, kaibigan, ay dumarating sa panahon na nagnanais na siya'y isang pagkakataon ay dumating upang muling magsimula na may bago at malinis na kasaysayan. Kaya ang aklat po ng Apokalipsis ay paulit-ulit na tumutukoy sa isang pagkakataon na muling magsimula. Halimbawa, merong pong naitala doon po sa aklat po ng Revelation 1 verse 5 ay nagsasabi na hinugasan ni Jesus ang ating buhay upang muli tayong magsimula. Kaya ang sabi po ng isang aklat sa Revelation 3 verse 8 ay
nagbukas ng pinto sa panibagong buhay, ang aklat ng Revelation 10 verse 8 to 11 ay nagpapaliwanag na pagkatapos ng mapait na pagkabigo, tayo ay muling magsisimulang muli. Pwede tayong makapagsimula sa kabila po ng ating mga napagdaanan sa buhay, sa kabila po ng mga mapapait na dumating sa ating buhay, ay pwede pala tayong muling magsimula. Sa kabila ng ating naranasan sa buhay, sa araw-araw ng ating buhay, ay pwede palang tayo ay muling magsimula. Kaya nga, mga minamahal kong mga kapatid, walang maihahambing sa mundong ito sa dakilang kaligayahan, kasiyahan, kapayapaan, at ginhawa, ito ay walang katumbas. Mga minamahal kong mga kapatid at mga kaibigan, napakaganda na kung saan ang nakalipas o opisyal na iniibig ay siyang panibagong buhay. Kaibigan, sino ba ang iyong pinakamamahal sa iyong buhay? Sino ba ang iyong pinakamamahal sa buhay nito habang tayo ay nasa kaganitong kalagayan? Tama ang iyong kasagutan, kaibigan, kapatid. Walang iba tayong pinakamamahal sa ating buhay kundi si Jesus na ating tagapagligtas. Kaya kung siya ang iyong pinakamamahal sa iyong buhay, ay meron tayong katiyakan ng tinatawag na panibagong buhay ng simula. At ang magiging resulta nito, mga minamahal kong mga kaibigan, ay maihahambing natin sa walang katumbas na kaligayahan sa buong mundo. Ay ano po yun? Kaligayahan, kasiyahan, kapayapaan, kaginhawahan. Ito'y walang katumbas na iniaalok, ibinibigay sa lahat ng sangkatauhan ni Jesus. Ngunit ito ay doon lamang sa mga totoong nagmamahal sa ating pong mahal na Diyos. Kaya ang Diyos po ay merong pinag-uutos. Kaya ang tanong ay, ano po ba yung pinag-uutos ng Diyos sa buong sangkatauhan? Ano ba yung pinag-uutos ng Diyos sa buong sangkatauhan, saan mang dako, saan mang daigdig? Ang pinag-uutos ni Jesus, kaibigan, ay yung tinatawag na pagbabautismo. Yun ang ipinag-uutos sa buong sanglibutan ng ating pong Panginoon. Kaya nga, ano ang makaebanghelyong kautusan? Ano po ba ang makaebanghelyong kautusan? Kaibigan, kung kayo po ay mayroong banal na kasulatan, ay nais ko kayong anyahan na buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng Mateo 28 verse 19 ay meron po tayong mababasa. Nang sabi po ng Biblia, dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Malinaw dito, mga kaibigan, na ang sabi ng Biblia, magsiyaon kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng bansa. At pagkatapos, mga minamahal kong mga kapatid,
ay bautismuhan nyo sila in the name, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Kaya marahil itatanong mo, kaibigan, mga kapatid, gaano po kahalaga ang bautismo? Gaano ka-importante yung salitang bautismo? Kung hindi mahalaga, edi importante. Kung hindi importante, ay gaano kahalaga? Mga minamahal ko, mga kaibigan, mga taga-subaybay, gaano po ba ito kahalaga? Ngayon, kung kayo naman ay merong banal na kasulatan na hawak-hawak mo na ngayon, buksan mo na, kaibigan, ang iyong Biblia dito sa aklat ng Marcos 16. Ang talata po ay 16. Alam mo, kaibigan, kapatid, ito ang sabi ng Biblia. Ang sabi ng Biblia, ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datatwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Kaya po pala, napakahalaga, kaibigan, yung pagtanggap sa Diyos, yung bautismo, ito ay sumisimbolo, yung bautismo, ito ay sumisimbolo na talagang ikaw naman ay nagnanais ng kaligtasan o sumasampalataya sa Panginoon. Alam ninyo, mga kaibigan, kaya may bautismo, ito ay patunay na talagang iyong totally, iyon ang sinusurrender ang iyong buhay sa Panginoon. Halimbawa, sabi ng isang babae, mahal mo ba ako? Opo. Kung mahal mo ako, di ako ay iyong pakasalan. Ngayon, maging po sa Panginoon, mga minamahal kong mga kaibigan, kung mahal din natin ang Diyos, ay sa pamagitan ng ating totoong pananampalataya, tatanggapin natin si Kristo, papabautismo tayo, at tayo ay makikipagtipan sa Panginoon, at yun ay ihahayag natin sa publiko na ako, Panginoon, narito na sa harapan mo, totoong sumasampalataya at totoong nangangailangan ng iyong kaligtasan. Alam po niyo, mga kaibigan, marami po ang iba't ibang paraan ng pagbabautismo na ginagamit sa ating panahon ngayon. Gusto ko pong sabihin sa iyo, kapatid, sa ating kapanahunan ngayon, ay napakarami po ng iba't ibang paraan ng pagbabautismo ang ginagamit o ginagawa sa panahon natin ngayon. Kaya ang mga tao ay nagtatanong, ang sabi ng iba'y, ano ba talaga ang totoong pagbabautismo? Ano po ba ang tamang bautismo, paraan ng pagbabautismo? Kapatid, kaibigan, ito ang mga iba't ibang paraan ng pagbabautismo ang ginagamit sa ating kapanahonan. Ano po yon? Yung tinatawag na paglulubog. Siyempre, kapag ikaw'y binabautismuhan ng lubog, siyempre, basa yung iyong buong katawan. Saan ka nakakita na kapag inilubog ka, ay hindi basa yung iyong paa? Simula paa hanggang baywang, hindi basa. May nakita ka bang ganon? Siyempre, pag nilubog ka, di basa ka nga. Simula ulo hanggang paa, basa ka. Ano pa? Yung tinatawag na buong katawan ay inilubog at mukha ay 3 beses na inaangat. Yan, yung iba pang mga ginagawa sa panahon natin ngayon. Inilulubog, pagkatapos mailubog, 3 beses. 3 beses inalubog. Ano pa? Yung tinatawag na pagwiwisik ng tubig. Yan din yung ginagawa sa ating pong kapanahunan ngayon. Ano pa?
yung tinatawag na pagwiwisik, binubuhusan ng langis. Yan din po. Sa panahon natin ngayon, ay ilan lamang yan. Yan ay kabilang sa ginagawa ng pagbabautismo. Iba't ibang mga pamamaraan. Ano pa yun? Pagbubuhos ng alak. Ano pa? Yung tinatawag na yung walang tubig. Hindi ka babautismuhan sa pamagitan ng tubig. Hindi ka bubuhusan, hindi ka wiwisikan, hindi ka ilulubog. Ay, anong tawag doon? Yun yung tinatawag na salita na pinaparating sa pamagitan ng telepono o koreo. Na halimbawa, nasa malayong lugar ka, gusto mong tanggapin ng Panginoon. Tanggapin ng Panginoon. Ngayon, tatawagan ka at sa pamagitan ng tawag, sino mang yon natatawag sa iyo, susundin mo yung kanyang sinasabi. Yan. Tinatanggap mo ang Diyos sa pamagitan ng pananampalataya. Walang ginagawa. No? Yan ang binabanggit. Ano pa? Meron din yung tinatawag na sagisag o isang paglalarawan. Napakarami, mga minamahal kong mga kaibigan, ng tinatawag na iba't ibang paraan ng pagbabautismo sa ating pong kapanahunan ngayon. Ngayon mga kaibigan, may 15 uri ng seremonya ang tinatawag ngayon na bautismo. Maraming mga tao ang naniniwala na kahit anong paraan ng pagbabautismo ay pwede, maaari. Marami sa panahon natin ngayon na kahit ano na daw na klaseng bautismo ay pwede. Kaibigan, ang mahalaga ang pagiging tapat. Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol po rito? Kaya alamin natin mga minamahal kong mga kaibigan kung ano po ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol po sa ganitong kalagayan. Kaya ang sabi po ng Biblia sa Efeso 4, ang talata po ay 5, ito po ang sabi isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. Yan po. Na dito po ipinapahayag, mga kaibigan, na kung ating papansinin, isang uri lamang ng bautismo ang tinatanggap ng Diyos, hindi marami. Ang sabi ng Biblia, one Lord, one faith, one baptism. Hindi yung maraming iba't ibang mga bautismo. Wisik, wirik, buhos, lublob, lubog. Ang sabi po ng Biblia, ang tamang paraan ng merong tamang paraan ng pagbabautismo, pero isa lang, hindi iba't ibang paraan. Hindi iba't ibang klase. Kaya, ang sabi ng Biblia, mga kaibigan, kung ating papansinin, isang uri lamang po ng pagbabautismo ang tinatanggap ng Diyos. Hindi marami. Hindi maraming hindi iba't ibang klase. Ang ibang paraan ay hindi pagbabautismo. Kaya lilinaw natin, mga kaibigan, sa oras na ito, hindi tamang paraan ng pagbabautismo yung wisik, yung buhos, kundi ayon po sa Biblia at sa iba't ibang mga referensya ay ang tamang pagbabautismo ay yung tinatawag na paglubog sa tubig. Yan ang binabanggit, mga minamahal kong mga kaibigan. Ang ibang paraan ay hindi pagbabautismo. Hindi tunay na baptiso, mga minamahal kong mga kaibigan. Kaya dito po, ano po ba ang ibig sabihin ng salitang baptize? Baptize. Ano po ba ang ibig sabihin? Gusto ko pong unawain ninyo, mga kaibigan, aking pong intindi sa inyo, na ano po ba ang ibig sabihin ng salitang baptize?
o sa salitang Griego, ayun, kung hindi ako nagkakamali, ay yung baptizo. Ang ibig sabihin po, mga minamahal kong mga kaibigan, ang salitang baptize ay nanggaling sa salitang Griego na baptizo. Ito po na ibig sabihin ay upang maglubog. Yan. Kaya ang tamang paraan ng pagbabautismo, kaibigan, sa salitang Griego na baptizo ay hindi wisik, hindi wirik, hindi buhos, kundi paglulubog sa tubig. Tama, kaibigan. Yan ang tama na paraan ng pagbabautismo, hindi yung iba't ibang mga pamamaraan na nakagisna natin. Yan ang binabanggit po ng banal na kasulatan ng ating pong Panginoon. Kaya kung tayo po ay hindi magsusuri, hindi po tayo mag-aaral ng salita ng Diyos, tiyak, manilinlang ka at mamumuhay ka sa aral na hindi naman katotohanan. Sa aral na kung saan ay sa tingin mo ay nangangailangan ka na ikaw ay lumakad sa landas ng katotohanan, kailangan mo pag-aralan, pakinggan ang salita ng Diyos sa programang ito. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, merong pong sakdal na halimbawa si Jesus. Siya ay nagbigay ng halimbawa. Kaya, sino ang aking halimbawa sa lahat ng bagay, kabilang yung tinatawag na bautismo? Ito po, meron pong pahayag ang Biblia, doon po sa aklat ng unang Pedro 2, ang talata po ay 21, na ang sabi po ng Biblia ay ganito: sapagkat sa ganitong bagay, kayo'y tinawag sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo, na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang kayo'y mangagsisunod sa mga hakbang niya. Sino po ang ating mabuting halimbawa? Ang sabi ng Biblia, si Kristo. Si Kristo ang ating modelo. Mabuting halimbawa. Walang iba kundi si Kristo na namatay po doon sa krus. Kaya anong paraan, kaibigan, ng pagbabautismo ang ginamit ni Juan ng kanyang bininyagan si Jesus? Ito po aalamin natin. Si Kristo kaya bininyagan ng wisik? Si Kristo kaya bininyagan ng buhos? Ano kaya? Ano kayang klase na pagbibinyag ang ginawa ni Juan Bautista kay Jesus? Kaibigan, basahin po natin yung nasa aklat po ng Marcos. Kung kayo po ay may Biblia, samahan niyo po ko. Kunin mo na yung Biblia, kaibigan, sa iyong kwarto. Ang sabi rito sa Marcos 1, ang talata po ay 9 hanggang 11. Ito po ang sabi po ay, sabi po ng Biblia, ganito: at nangyari ng mga araw na yaon na nanggaling si Jesus sa Nazaret ng Galilea, at siya'y binautismuhan ni Juan sa Jordan. 10. At karakarakang pag-ahon sa tubig ay nakita niyang biglang nangahubuksan ang mga langit at ang Espiritu na katulad sa isang kalapati na bumaba sa kanya. 11. At may isang tinig na mula sa mga langit, ikaw ang sinisinta kong anak, sa iyo ako lubos na nalulugod. Kaibigan, ang kasagutan ay ang ginamit ni Juan Bautista
ng pagbibinyag kay Jesus ay hindi wisik, hindi buhos, kundi yung tinatawag na immersion o paglulubog sa tubig. Yun ang tama. Kaya kung ikaw, hindi pa nabibinyagan ng totoong binyag, ibig sabihin, hindi ka pa talaga nabibinyagan tulad ng ginawa ng Diyos na pagbabautismo na lubog. Si Kristo nga nag-iwan ng halimbawa. Tayo pa kaya? Kaya kung ating bibigyan pansin, kaibigan, ating pansinin na si Jesus ay bininyagan ni Juan sa ilog ng Jordan. Hindi sa pangpang ng ilog. Hindi ho sa pangpang ng ilog, Papansinin din na si Jesus ay umahon sa tubig. Na ito ay nagpapahiwatig na siya ay nasa ilalim ng tubig. Umahon inilubog siya, at nang siya'y inilubog, inangat siya, umahon siya. Saan ka nakakita? May nakita ka na ba na galing sa ilalim ng tubig ay hindi umahon? Aba. Hindi kung hindi umahon yun, patay na yun. Lulod na yun. Ay si Jesus, nang siya ay galing sa ilalim ng tubig, inilubog siya, siya'y umahon, umahon siya at lumakad. Mga minamahal kong mga kapatid, mga kaibigan, ito ay nagpapahiwatig na siya ay nasa ilalim ng tubig. Ang lahat ng mga iglesia ay sumasang-ayon na si Jesus ay bininyagan sa pamagitan ng paglulubog. Paglulubog sa tubig, kaibigan. Alam po ninyo, mga minamahal kong mga kaibigan, kung kaya tinawag na Juan Bautista, si Juan, kasi nagbinyag po siya ng tamang binyag na paglulubog sa tubig. Pero kung si Juan Bautista ay nagbinyag ng wisik, hindi Juan Bautista ang pangalan niya, Juan Wisik. Pero kung si Juan Bautista ay nagbinyag ng buhos, hindi Juan Bautista ang pangalan niya. Ay, anong pangalan niya? Di si Juan Buhos. Mga minamahal kong mga kapatid. Kaya diyan ay nililinaw po natin, mga minamahal kong mga kaibigan, na talagang merong tamang paraan ng pagbabautismo, hindi yung maraming paraan. Iba yung may tamang paraan ng pagbabautismo kaysa sa maraming paraan. Anong gusto mo? Maraming paraan ng pagbabautismo o merong isa lamang ng tamang paraan na tinatanggap ni Kristo na bautismo? Tama ang iyong kasagutan, kaibigan, na gusto natin ng isang tamang pagbabautismo na tinatanggap ng ating Panginoong Hesus. Kaya ngayon, nang si Juan ay tumangging bautismuhan si Jesus, anong sinabi ni Jesus sa kanya? Anong sinabi ni Jesus sa kanya, mga minamahal kong mga kaibigan? Nang siya ay tinanggihan ni Juan na bautismuhan, ano kaya ang sinabi ni Jesus sa kanya? Basahin natin yun nasa aklat ng Mateo 3. 3, ang talata po ay 13 to 15. Kaibigan, ito po ang sabi ng Biblia. Ang sabi ng Biblia ay ganito po. Na magkagayoy na paroon si Jesus mula sa Galilea at lumapit kay Juan sa ilog ng Jordan upang siya'y bautismuhan niya. Verse 14. Dadatwat ibig niyang sansalain ni Juan na nagsasabi, kinakailangan ko na ako'y iyong bautismuhan at ikaw ang naparito sa akin. Verse 15. Ngunit, pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanya, payagan mo ngayon. Sapagkat ganyan ang nararapat sa atin. Pansinin po ninyo yung salitang, ganyan ang nararapat sa atin.
Oh, ang pagganap ng buong katwiran na magagay pinayagan niya siya. Mga kapatid, kaibigan, ang nararapat na bautismo na dapat natin ay hindi wisik, hindi lubog. Ang nararapat na bautismo sa atin ay lubog sa tubig, gaya ng pagbabautismo ni Juan Bautista kay Jesus. Amen? Purihin po ang Diyos, kaibigan, na kung ating bibigyan pansin, hindi kailangan ni Jesus ang bautismo. Hindi datwat ipinaliwanag niya kay Juan na tayong lahat ay dapat mabautismuhan. Hindi dapat bautismuhan si Jesus. Hindi. Hindi kailangan na siya bautismuhan. Pero ipinaunawa, ipinaintindi ni Jesus kay Juan na lahat ay dapat ay mabautismuhan upang magbigay ng halimbawa ng banal na pamumuhay. Siya ay nagpabautismo. Ibig sabihin, kaya siya nagpabautismo para maging halimbawa sa buong sangkatawan. Mantakin mo, kapatid, walang kasalanan, nagpabautismo. Ay, ikaw na may makasalanan, na tayong lahat ay makasalanan, ayaw mo magpabautismo? Oh, kaibigan, mahal ka lang Diyos. Ibig niyang sundan mo ang ginawa ni Jesus. Ibig niyang gawin mo ang nararapat sa atin na ginawa ni Jesus. Sapagkat ito ay kaloob, layunin ng Diyos sa ating buhay. Hindi lang dito, maging hanggang doon sa langit na bayan. Ang kanyang bautismo ay para din doon sa mga taong walang pagkakataong mabautismuhan. Nakatulad ng magnanakaw na napako doon sa cross. Kaibigan, ang pagbabautismo ay para ito doon sa mga taong nangangailangan ng tinatawag na kaligtasan o pagbabautismo. Yan ang napakahalaga, mga minamahal kong mga kaibigan, na binabanggit ng banal na kasulatan po ng ating pong Panginoon. Bakit si Jesus ay nabautismuhan? Bakit ang ating Panginoon ay nabautismuhan? Subalit mga minamahal kong mga kaibigan, bago po natin na sagutin ang katanungang iyan, hayaan po ninyo na pakinggan po muna natin ang isang awitin para po sa ating Panginoon. May pag-asa ka pa, aking kaibigan, sa iyong problema na nararanasan. Anumang kahirapan ang iyong nararanasan, yan ay pagsubok lang na makakayanan. Kunting tiis na lang, aking kaibigan, basta't buhay ay kay Jesus ilaan. Si Jesus muling darating upang tayo ay kanya
sagipin. Si Jesus muling darating upang tayo ay Kanya makapiling. May pag-asa ka pa, aking kaibigan, sa iyong problema na nararanasan. Huwag ka lang susuko, aking kaibigan, pagkat buhay ay mayroong kalutasan. Si Jesus muling darating upang tayo ay Kanya sagipin. Si Jesus muling darating upang tayo ay Kanya makapiling. Purihin po ang Panginoon sa diwa po ng awit ating pong narinig ngayong pong hapon, na patuloy po kayo nakikinig mga kaibigan sa ating pong himpilan ng radyo natin 101.3 Udyungan at sa programa pong Ligaya ng Buhay Ministry. Ngayon mga kaibigan, gusto nating balikan at sagutin ang katanungan na bakit si Jesus, bakit si Juan ay nagbautismo sa Ainon? Ngayon, ating basahin ang isang talata sa Biblia doon sa Juan 3. Ang talata po ay 23. Na ang wika, at bumautismo rin naman si Juan sa Ainon na malapit sa Salim, sapagkat dooy maraming tubig at sila'y nagsiparoon at nangagbautismuhan. Bakit po siya doon nagbautismo, mga kaibigan? Sapagkat doon ay maraming tubig. Na kung ating papansinin, mga minamahal kong mga kaibigan, ang pagbibinyag ng paglubog ay nangangailangan ng malalim na tubig. Sa pagwiwisik o pagbubuhos, ang 50 galon drum na tubig ay maaari makapagbautismo ng maraming tao. Kaya nga, dito po, pinapayag at pinag-aaralan natin na yung pagbabautismo, mga kaibigan, ay hindi kailangan ng konti, kundi talagang kailangan ng malalim at maraming tubig yung pagbabautismo ng paglulubog sa tubig, mga minamahal kong mga kaibigan. Kaya, diyan ay talagang napag-aaralan at ating pong mapapansin, mga kaibigan, na sinasabi ng iba na pilitan lang ng mga alagad ang paraan ng ang tinatawag na pagbabautismo. Napilitan lamang. Ano ang sinasabi ni Pablo tungkol sa kahit anghel na magtuturo ng kaiba sa mga turo ni Jesus? Mga kaibigan, sabi rito sa aklat po ng Galatia, kung kayo po ay mayroong pong Biblia, Galatia 1, ang talata po ay 11, binabanggit na kung sino man ay mag-aral na ebanghelyo na iba, ay aming ipinapangaral na inyo ay matakwil. Kaya basahin po ninyo yung talatang yan ng buong buo. Nakalagay diyan, na
kung ating pang bibigyan din pansin, kaibigan, ito ay nagpapahiwatig upang hindi maintindihan ang sumpa ng langit ay maranasan ng sinumang tao o anghel na magbago ng kanyang mga turo. Yan. Maging ang mga anghel ay ano po? Hindi nagbabago ng kanyang mga turo. Yan ho ay napakalinaw, mga minamahal kong mga kaibigan. Kaya nga, si Felipe, isa hong mga ngaral na nag-aral pagkatapos na si Jesus ay umakyat sa langit, ay binautismuhan ang ingat yaman ng Ethiopia. Anong paraan ang pagbabautismo ang kanyang ginamit? Yan. Ano po ang paraan, tamang paraan ng pagbabautismo ang ginamit? Kaibigan, basahin natin yung aklat ng Acts 8. Acts 8, verse 27 to 39. Medyo mahaba-haba ito, ano? Ito po ang sabi, mga minamahal kong mga kapatid. At siya'y nagsitindig at yumaon, at narito ang isang lalaking taga-Ethiopia, isang bating na may dakilang kapamalaan ng mga Ethiopia, na siyang namamahala ng lahat niyang kayamanan, at siya'y naparoon sa Jerusalem upang sumamba. At siya'y pabalik at nakaupo sa kanyang karo at binabasa ang propeta Isaias. At sinabi kay Felipe ng Espiritu, lumapit ka at makisama sa karong ito. Verse 30. At tumakbo si Felipe patungo sa kanya, at napakinggan niya at binasa ni Isaias na propeta, na sinabi, nauunawaan mo baga ang binabasa mo? At sinabi niya, paano magagawa ko malibang nang may pumatnubay sa aking sinuman? At pinakiusap niya si Felipe na pumanhik at maupong kasama niya. Verse 32. Ang dako nga ng kasulatan na binabasa niya ay ito. Siya ay gaya ng tupa na dinala sa patayan, at kung paanong hindi umiimik ang kordero sa harapan ng magugupit sa kanya, gayon din hindi niya binubuka ang kanyang bibig. 33. Sa kanya'y babay, inalis ang kanyang paghukom. Sino ang maghahayag ng kanyang lahi, sapagkat inalis sa lupa ang kanyang buhay. 34. At sumagot ang bating kay Felipe at sinabi, ipinamamanhik ko sa iyo kanino sinasabi ng propetang ito sa kanya bagang sarili o sa alinmang iba. Mga minamahal kong mga kaibigan, maging sa panahon po ng isang mangaral na si Felipe, ang ginamit na pagbabautismo hanggang doon sa 39, binabanggit ay paglulubog sa tubig, hindi puwisik, hindi buhos. Mga minamahal kong mga kaibigan, na kung ating papansinin, binautismuhan si Felipe, ang bating sa paraan ni Jesus ay nabautismuhan. Kaya sa hapong ito, mga minamahal kong mga kaibigan, napakahalaga po na ating sundin, gawin ang tamang paraan ng pagbabautismo. Ito yung tinatawag na paglulubog sa tubig. Kaibigan, ang Diyos ay nagbigay ng tamang halimbawa sa tinatawag na pagbabautismo. Kaibigan, sa oras na ito, wala na po tayong panahon upang tayo'y patuloy na magtalakayan sa hapong ito. Kaya salamat po, mga minamahal kong mga kaibigan, sa inyong pagsubaybay sa kabila ng masamang panahon, maulan na panahon, malamig na panahon,
Ngunit sa Panginoon, walang maulan, walang malamig, walang masamang panahon sa pakikinig at paghahasik ng salita ng ating Panginoon. Kaibigan, sa ating pagtatapos, sa ating pag-aaral, inanyahan po namin kayo na tayo'y sumandaling yumuko, ipikit ang ating mga ulo, tayo'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong pangungusap, sa inyong mga salita, inyong inihasik ang mga butil ng katotohanan sa aming mga mahal na mga kaibigan, mga taga-subaybay sa oras na ito. Pagpalain niyo po ang inyong mga mahal na mga anak. Pagpalain niyo po sila sa kailang mga kanya-kanyang tahanan. Sa masamang panahon na aming naranasan ngayon, saan man sila dako, ano man ang kailang kalagayan, protektahan niyo po sila, ingatan niyo po sila. Ito ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po ng marami, mga kaibigan, sa inyo pong pagsubaybay, sa inyo pong pakikinig. Ako po ang inyong kaibigan, kapatid kay Kristo, Evangelist Jomer Tayhon, na nagsasabi, sumayin niyo nawa ang ating Panginoon.